Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon at pasalamatan sa pagkakataong ito na Kanyang pinagkaloob sa atin. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang 17 linggo sa karaniwang panahon. At pinagdiriwang din natin sa araw na ito ang araw ng mga nakatatanda, ng mga lolo't lola. Kaya palakpakan natin ang mga lolo't lola na naririto. Happy Grandparents' Day po sa inyong lahat. And this is also a celebration of thanksgiving to the Lord, for this is a Phil Mission Sunday. That means that the church is thankful to God for the missionaries, Filipino missionaries, sent to different places all over the world to perform religious activities and evangelization. But we are not only talking about religious activities. The church is also thankful to the families of migrant workers. Yung mga nasa abroad, mga nasa barko, mga nag-aalay ng kanilang buhay at nagsasakripisyo at hindi na iniisip ang kanilang sarili para sa kapakanan at buhay ng iba. At ito'y biyaya para sa marami sa atin. At ito rin naman ang nais na ng Panginoong Jesucristo na makita natin sa pagninilay natin ngayong linggong ito sa pamamagitan ng Ebanghelyo at mga pagbasa. The gospel reading that we have heard coming from St. John is the multiplication of bread. Short summary. It was the feeding of the 5,000. More than 5,000 people. Maraming tao ang sumunod kay Jesus. At sila ay nakita niya, and in another version of this gospel in the synoptics, ang sabi, nakita ni Jesus ang mga tao na para silang mga tupa na walang pastol. It was out of mercy and compassion that Jesus said to His disciples, saan tayo makakakuha ng pagkain para sa kanila? At mayroong 5 tinapay, at 2 isda, at gumawa ng himala ang Panginoon at pinakain ang lahat, sobra pa. Sobra pa. Yung mga experts ng banal na kasulatan, mga eksperto ng banal na kasulatan, ay nagbibigay sa atin ng warning, no? Sa pagninilay sa ebanghelyong ito, na iwasan daw natin na isipin na yung pagpapakain ng higit 5,000 katao ay dahil sa himala ng pagbabahaginan. They say that it is an error, a wrong interpretation to say that the miracle happened, that more than 5,000 people were fed because people had their own baon. No? At nung nakita nila ang Panginoon at narinig nila ang kanyang mga katuruan, ay nagbahaginan sila ng baon. Experts and scholars of the scriptures tell us that that is a wrong interpretation. Why? Because it is anti-Semitic, meaning to say, it belittles the capacity of the people of Israel. Parang sinasabi na, kung hindi pa nila narinig ang Panginoon, hindi sila magbabahaginan. Parang sinasabi na bago pa yung himala, madamot sila, may karamutan sila. Secondly, it belittles the gestures of our Lord in performing the great miracle. And this miracle really happened. And the proof, you can find this account in all 4 Gospels. Ang 4 na ebanghelyo, lahat sila mayroong kwento ng pagpapakain ng libu-libong mga tao kung paanong pinarami ng Panginoon ang tinapay at isda. And this is important because we have to understand the message of our Lord. Ano ba yung kanyang mensahe? You know, this reading leads us back to the Old Testament and reminds us of where we are right now. Pinapaalala ang nakalipas at itinuturo sa atin
ang mangyayari at nangyayari sa buhay sa mundong ito. Sabi sa Ebanghelyo, si Jesus daw ay umakyat sa bundok. At yung pag-akyat sa kabundukan ay nagpapaalala sa atin ng sinong karakter sa lumang tipan. Ipinapaalala sa atin si Moises na umakyat sa bundok upang tanggapin ang utos ng Diyos. Ngayon, si Jesus naman ang umaakyat sa bundok. Therefore, it appears that Jesus is being revealed as the new Moses. Number 2, sabi sa mga accounts ng gospel na ito, yung lugar kung saan dinaos o nangyari ang pagpaparami ng tinapay at isda ay isang disyerto, isang ilang, malayo sa palengke, malayo sa syudad. And what do we remember with the desert? We remember, again, Moses and the people of Israel. At sila'y naglakbay sa disyerto mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipsyo papunta sa lupang pangako, sa kanilang paglaya. And in the desert, they journeyed for 40 years. And while journeying through the desert for 40 years, nagutom sila. Nakaranas sila ng kagutuman. What else do we remember? We remember Jesus Himself spending 40 days and 40 nights in the desert before He began His ministry. There, Jesus was tempted by the devil. At hindi lamang yun. Doon sa disyerto, si Jesus ay nagutom. Sa disyerto nakararanas ng kagutuman. Therefore, my dear friends, we are reminded of our own experience of hunger in this life. This is our exodus. This is our desert experience. This life here on earth is just a passing through for all of us. Dinadaanan lamang natin. Sabi nga ng awit, di ba? Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Hindi pala mauulit at hindi panghabang buhay. Ang paglalakbay na ito sa mundo at ang disyertong ito'y nagpaparanas sa atin dahil sa ating kasalanan, brought about by sin, ng kagutuman. At ang kagutuman na ating tinutukoy, mga kapatid, ay hindi lang yung kagutuman ng tiyan, kundi ang kagutuman ng ating kaluluwa at ng ating pagkatao. Maraming uri ng kagutuman ang nararanasan ng tao. At mayroong dalawang bagay na nais kong bigyang diin sa Ebanghelyo. Una, ang pagtugon ng mga alagad sa kung ano ang nasa harapan nila. Nakita ng Panginoon na libu-libong tao ang sumunod sa kanila at ang mga taong ito'y nagugutom hindi lamang sa tiyan, sila'y gutom sa katuruan at salita ng Panginoong Hesus. At nang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, pakainin ninyo sila. Saan tayo kukuha ng pagkain pala? Sabi niyang ganon. And John tells us that He said those words to test His disciples. Alam na ng Panginoon yung gagawin niya. Pero sinigurado niyang tatanungin ang kanyang mga alagad. At ano ang tugon? And this is my first point. Ang tugon nila, kahit yung 200 dinaryong tinapay o yung sweldo ng 200 days na pagtatrabaho, hindi po sapat para mapakain silang lahat.
Sa isa pang bersyon ng Ebanghelyong ito, ang tugon ng mga alagad ganito, Guro, pauwiin na natin sila. Magagabi na. Parang sinasabi nila, Panginoon, hayaan mo silang maghanap ng makakain nila. Minsan ganun tayo kapag may bisita tapos walang laman yung refrigerator natin. Naku, pauwiin mo na yung mga bisita mo, wala tayong papakain dyan. Parang ganoon yung tono ng mga alagad. Panginoon, pauwiin na natin sila para makahanap sila ng sarili nilang pagkain at pakainin nila ang kanilang sarili. Why is that important? Because my dear friends, that is how most of us address our human hunger. We feed ourselves from what this world can offer us. And what this world offers us make us feel good. Ano yung mga kagutuman ng ating pagkatao? Gutom tayo sa pagpapahalaga? Gutom tayo sa atensyon? Gutom tayo sa respeto? Gutom tayo sa kapangyarihan? Maaaring gutom din tayo sa aruga, sa appreciation. At kapag ang mga kagutumang ito ay hinayaan natin na matugunan ng mga bagay ng mundo, anong mangyayari sa atin? For example, isang pangyayari sa Olympics sa Paris. I am sure some of you might have stumbled upon the news na sa opening ng Olympics sa Paris ay mayroong mga drag entertainers na ginaya ang Last Supper. They mocked the Eucharist. Nakasuot ng kung ano-anong costumes at nagsasasayaw, ginagaya ang Last Supper. And I asked myself when I saw this, hindi ba sila din yung sumisigaw sa mundo ng equality, ng love wins, ng respeto? Pero bakit ganito ang ginagawa? Dahil kapag ang kagutuman ng pagkatao ay tinugunan lamang ng mga bagay ng mundong ito, this will bring ruin to our lives. Gutom ka sa aruga, o iba, mas simple, gutom ka sa respeto dahil sa loob ng tahanan hindi ka ginagalang. Paglabas mo ng bahay, anong gagawin mo? Ikaw yung makapangyarihan. Aasta ka na bully. Aasta ka na ikaw ang nasusunod lagi. Siga-siga ka. Gutom ka sa pangangalaga at pagmamahal sa pamilya. Anong gagawin mo? Paglabas mo, sa ibang tao mo hahanapin. At madalas sa maling tao. Anong resulta? Ang pagkawasak ng ating sarili. Kasi pag gutom na gutom tayo, kahit anong ihain sa atin, kakainin natin. Sabi nga natin, ano ang pinakamasarap na ulam? Gutom. Pag gutom ka, kahit anong ulam kakainin mo. And that is the way of humanity. How limited and weak we are. That's why Jesus now responds to this attitude of the disciples of saying, hayaan mo silang pakainin ang kanilang sarili. Ang sabi ng Panginoon, kayo mismo ang magpakain sa kanila. Jesus was emphasizing their dependence on Him.
Jesus was emphasizing, you know I will provide what is needed. You know I am your creator. I am your God. I have given you life. I will take care of you until the end. So feed them yourselves. Sa Diyos dapat kunin ng tao ang tugon sa kanyang kagutuman at hindi sa mga bagay ng mundong ito. Dahil alam niyo yung kagutuman natin sa ating pagkatao, hindi mauubos. Akala ba natin, may mga taong nagsasabi, ay Lord, please, bigyan mo ko ng mansyon, masaya na ako. Lord, please, bigyan mo ko ng bagong kotse, masaya na ako. Lord, please, bigyan mo ko ng asawa na tall, dark, and handsome, masaya na ako. My dear friends, when those things come, I tell you most solemnly, you will desire for more. Because we are insatiable beings. May nagsasabi pa, pwede na ako mamatay pag naibigay sa akin yun. Talaga ba? Dahil hindi tayo makukontento. Walang kakontentuhan ng ating pagkatao. Therefore, if nothing in this world could ever satisfy our human hunger, then there must be something which does not come from this world that can only satisfy our hunger. Kaya ano ang nangyari sa Ebanghelyo? Kinuha ng Panginoon ang 5 tinapay at 2 isda. Now, sabi ni Andres, gaano ba ito? 5 tinapay at 2 isda sa libo-libong mga taong ito. And the 5 loaves and 2 fish, my dear friends, symbolize our limitations. They symbolize our weakness. They symbolize our insatiability. They symbolize all our faults, weaknesses, and failures. The dysfunction of human life. Isang paalala na ito lang tayo. Ito lang ang kaya ko. Example, sa loob ng misa, no? Pagdating ng offertory, umiikot yung ating mga greeters and collectors at nag-aalay tayo ng tinapay at alak, tapos dadaan sa harapan natin yung basket. Mayroon ba sa atin na maglalabas ng wallet, tapos lahat ng laman ng wallet niya, ilalagay niya doon? Bahala na bukas. No? Walang gumagawa sa atin nun. No? Ang nailalagay lang natin doon ay yung kung ano yung kaya nating ibigay. And I tell you, the amount doesn't matter. Kahit piso ilagay mo dyan, o 10 piso, o 1,000, it doesn't matter. What matters ay ano yung intention mo sa paglalagay mo doon. Because it symbolizes our weakness. It symbolizes our fallen state as people. And Jesus would like to take them. Jesus would like to take our meager gifts, our 5 loaves and 2 fish, our hunger. Gusto ng Panginoon na kunin ang gutom natin. Dahil anumang bagay na kunin ng Panginoon sa atin at ibigay natin sa Kanya, hindi naman niya kailangan. At kapag binigay natin sa Kanya, dahil hindi niya kailangan, ibabalik niya sa atin. Sabi natin, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Maaaring hindi material na bagay, but what God takes from us
He transforms into beautiful things in our life. Binabago ng Panginoon, pinagaganda sa buhay natin. And so we feed from the table of God. We feed from Jesus Himself by surrendering to Him our own human hunger. Let me end by sharing with you what I have shared earlier. Isa po sa mga ayaw kong gawin ay ang pumunta sa home for the aged. Today, we celebrate Grandparents' Day. No? Ayoko pong pumunta sa home for the aged. Bakit, Father? Kasi parang nagagalit ako. Nakakaramdam ako ng inis. Pero dahil kailangan kong iproseso yung inis na yon bilang pari, nung ako'y bagong pari pa lamang, ay sumama ako sa isang grupo ng mga volunteers sa isang home for the aged. May buhok pa po ako noon, no? Batang-bata. At hindi ko sinabi sa kanila na pari ako. Naka-t-shirt, naka-shorts lang ako, naka-sneakers. And I joined this group of volunteers doon sa home for the aged. Pagdating doon, iba't ibang uri ng matatanda ang naroroon. No, may matanda na hindi na makarinig, kaya kailangang ulit-ulitin mo yung sasabihin mo. Mayroong mga matatanda na magagalit agad, tingin pa lang. No? Mayroong mga matatanda na kausap mo is after 5 seconds, 10 seconds, uulitin na naman niya yung sinabi niya. Iba-ibang klase ng mga matatanda. Pero may nakakuha ng aking atensyon na isang lola. Sapagkat yung lola na ito ay active, bibo, matalas ang pandinig, nakakasagot ng maayos. Siya ang nag-e-entertain sa amin. Paikot-ikot pa nga siya. Kaya sabi ko sa sarili ko, I will make sure makakausap ko tong lolang to. Bakit? Kasi nagtatanong ako sa sarili ko, ba't nandito siya? At habang umaagos, umaandar ang aming programa, nagkaroon ako ng pagkakataong maupo sa tabi niya. At binanatan ko agad ng tanong, Nay, kumusta po kayo? I wanted to interview her. At pagkakumusta ko pa lamang sa kanya, sumagot na agad siya at tinadtad na agad ako ng tanong. Ako yung in-interview. No? Ganun siya kabibo. Pero habang nag-uusap kami, humanap ako ng pagkakataon. At ang sabi ko sa kanya, Nay, nasan po ang mga anak niyo? Lumalabas na yung issue ko. Yung inis ko. Bakit siya nandoon? Nasan po yung mga anak niyo? At ang sabi ng lola ganito, yung mga anak ko, with all smiles. Yung mga anak ko, yung panganay, nasa Amerika. May sarili na siyang pamilya. Professional na siya. Yung isa kong anak nandito sa Pilipinas, engineer na siya. May sarili na rin siyang pamilya. Yung bunso ko, nurse yun. Nung narinig ko yun, mas lalo akong nainis. Kaya sabi ko sa kanya, Nay, ba't ka nandito? At ang sabi ng lola sa akin, Anak, malaman ko lang na maayos sila. Masaya na ako. Malaman ko lang na maayos sila. Masaya na ako. At alam niyo, para akong binuhusan ng malamig na tubig. In the middle of her experience of that hunger, ay mayroong maayos na perspektibo. Siguro'y sa kagutuman ng pangangalaga at pag-aaruga ay may maganda pa ring pananaw sa buhay.
Mga kapatid, ano ang ating kagutuman? Sa ating pagkatao, hinihingi ng Diyos ang kagutumang ito. Hinihingi ng Diyos na ialay natin sa Kanya. Gutom sa aruga, respeto, pangangalaga, katapatan, ibigay mo sa Diyos. Hayaan mong Siya ang bumusog sa iyong pagkatao. Bakit? Dahil katulad ng mga Israelita, ang nais ng Diyos na ipagkaloob sa atin ay tunay na kalayaan at kabuuan ng ating mga sarili.